Okay na? Okay na? Ayan po, isang mapagpalang Huwebes ng hapon. Ang aking pong bati sa mga masisipag na mga estudyante. Ang atin pong subject ay the doctrine of the Holy Spirit. So, ano itong the doctrine, ano yung pag sinabing Holy Spirit, ano po yun? Pneumatology. Diba? So, natapos natin na the doctrine of angels o yung angelology. Lesson number 10 hanggang 13. Diba, tayo muna yung manalangin. Let's pray. So, Ma'am, Pemia, open us in prayer. Hallelujah, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong kabulihan, katapatan sa aming mga buhay. At salamat Panginoon sa hapon ito, sa panibagong na namang pag-aaral, panibagong karunungan, Panginoon, at kaunawaan ang iyong ibibigay sa amin sa pamamagitan ng aming tatagin sa prophet Panginoon, patuloy ng bigyan ng kalakasan, katagumpayan sa lahat ng panahon ng pagkakataon, at ang kanyang karunungan at kaunawaan na patuloy na ibahagi, Panginoon, sa amin, upang kami man din, O Diyos, ay magkaroon din kami, Panginoon, ng tunay na inspirasyon sa aming mga buhay, na kung hindi Ikaw, Panginoon, ay saan nga ba kami patutungo at ano nga ba ang aming patutunguhan. Kaya maraming salamat po sa hapon ito, sa lahat ng inihahayag at ibibigay sa amin, na magiging laman, magiging tinapay ng aming mga buhay sa aming paglakad na ito at magkaroon ng katagumpayan dahil sa iyo, Jesus, na aming Panginoon. Sa iyo po lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak ng si Jesus. Amen. The doctrine of the Holy Spirit. Natapos po natin yung the doctrine of Christ and then the doctrine of angels. Ngayon po, the doctrine of the Holy Spirit. Basa po sa John chapter 16, verse 8 hanggang verse 12. 16, 8 hanggang 12. And when He comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Concerning sin, because they do not believe in me. Concerning righteousness, because I go to the Father and you will see me no longer. Concerning judgment, because the ruler of this world is judged. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come. He will glorify me, for He will take what is mine and declare it to you. All that the Father has is mine. Therefore I said that He will take that what is mine and declare it to you. Amen. So, ang Diyos po ang siya magpala ng kanya pong mga salita sa atin pong kalagitnaan. Sabi nga po, and when He has come, referring to the Holy Spirit, may personal pronoun. Po. When He has come, anong mangyayari? He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Of sin, because they do not believe in me. Of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. Of judgment, because the ruler of this world is judged. So, ano yung tatlong pangunahin na magiging function o gampanin ng Holy Spirit? Ano yon? He has come. Una, when He has come, pagbaba niya raw, o pagdating niya, He will convict the world. Diba? In connection doon sa kasalanan. Pangalawa, And of righteousness. He will convict the world of righteousness. Amen? Amen. So, at pangatlo, He will convict the world about judgment or on judgment. So, yun po yung tatlong bahagi
na itinuturo dito, pagbaba ng Holy Spirit. Kaya ang tanong, ang Holy Spirit po ba ay Diyos o bahagi ng Godhead ng Diyos? Is the Holy Spirit a part of the Godhead? Yes. Siyempre, yes. Po? The Holy Spirit is God for the following reason. Ngayon ang tanong, meron po ba tayong mababasa word for word na sinabi ng Biblia, merong yung God the Holy Spirit? Word for word. Wala. Indirect. Indirect, no? Pero merong implikasyon na nagpapakita. Mamaya, sipatin natin yon. Wala talagang direkta na sinabi na isang sentence talaga. Wala kang basa na God the Holy Spirit. No? Pero merong mga sa scenario, like for example, in the book of Acts, chapter 5. Diba? Mamaya, tingnan natin yun, Letter A muna tayo. The Holy Spirit is described as having the same essential and moral attributes as God. Essential and moral attributes as God. Pag sinabing attributes, in Tagalog, katangian. No? Diba? Kaya meron po siyang tinatawag na katangian ng katulad ng Diyos. Kaya dahil ganoon ang katangian niya, katangian ng Diyos, siyempre ang pinaka-konklusyon, siya po ay Diyos. Di ba? God the Holy Spirit. Una, the Holy Spirit is eternal. Hebreo 9:14. Basa po. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong buli sa mga gawang patay upang mapaglingkod sa Diyos na buhay. Amen. So binanggit dito, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit. So yung kanyang taguri, eternal. Eternal Spirit offered Himself without spot to God. Cleanse your conscience from dead works to serve the living God. One of the attributes of God, God is eternal. God the Father is eternal. God the Son is eternal. God the Holy Spirit is also eternal. Pangalawa, the Holy Spirit is omnipresent. Psalms 139 verse 7. Basa. Saan ako paroroon na mula sa iyo, Espiritu? O saan ako katakas na mula sa iyo? Where can I go from your Spirit? Or, where can I flee from your presence? So, yan po yung sinasabi ng awit 139 verse 7. So, ibig sabihin, ano pag sinabing omnipresent? Nasa lahat ng tao. Nasa lahat ng dako. Ay merong pilosopo na pananaw si Kaeli. Ibig sabihin si Holy Spirit dahil omnipresent ka, di ba? Nandoon siya sa sa inidoro. Yung inaano niya, tapos punta ka dyan sa sulok, dyan mo kakausapin. No? Yung kanyang mga literal na paano natin dinidefine God is the omnipresent God? How can we define an omnipresent God?
Ang angels, di ba, hindi omnipresent? Pero mabilis lang ang kanilang travel. No? Kahit nasa Pilipinas siya, pwede siyang magpunta kagad ng Amerika. Ang mga angels, ano? Sabi ko nga eh. Nakarating nga ng Amerika. So, ayan, mamaya. Ayan. Pangatlo, the Holy Spirit is omnipotent. Omnipotent. Luke 1:35, Romans 15:13. Basta na lang, Luke 1:35. And the angel answered her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. Okay. So, sino na po yung bababa? Si Holy Spirit. Di ba? At anong katangian mayroon si Holy Spirit? When the Holy Spirit come, what happened? The Most High. Ang tawag sa kanya, ano? And the power of the highest will overshadow you. No? Ibig sabihin, power of the highest will representing yung kasabihan, yung kayong pangungusap na ito, an omnipotent God. Therefore also, that the Holy One is to be born will be called the Son of God. Pangapat, the Holy Spirit is omniscient. Omniscient. Omnipotent, omniscient, kanina omnipresent, omniscient. O-M-N-I-S-C-I-E-N-T. Omniscient. Okay. Yung mga talata. 1 Corinthians 2:10-12. Basa. Basa nga, 1 Corinthians These chapter 2. things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything, even the depths of God. God 12. For who knows a person's thoughts except the spirit of the person, that person which is in him? So also no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God. Amen. In John chapter 14 verse 26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things, and brings to your remembrance all things that I said to you. So meron tatlong terminology: omnipresent, omniscient, omnipotent. How can we differentiate? Ano po ang mga paano natin papaliwanag ito? What are the difference between omniscient and omnipotent? In your own words. Omnipresent. Tatlong termino, di ba? Omnipresent, nasa lahat ng dako. Omnipresent. Oh. Omnipotent, makapangyarihan sa lahat. All powerful, makapangyarihan sa lahat. Omniscient, nakakaalam ng lahat. Oh. All knowing. All powerful, all knowing. Po, yun ang kanilang mga ano. Kaya lahat ng ito ay katangian o attributes ng God. Amen. Number 5, the Holy Spirit is love. And God is love. Di ba? So, yan po ang isa sa mga pakatinding katangian ng Diyos. Ano? God is love. So, ibig sabihin,
pag i-conclude mo, lumilitaw talaga na si Holy Spirit, Diyos. Pang-anim, the Holy Spirit is holy. Romans 1:4. His name is holy. Kaya, Holy Spirit. So, holiness is often associated with the Spirit of God. Amen? At ang sabi nga roon, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Basa nga po, Acts chapter 5. Verse ano po? From verse 1 hanggang ganun po. Ito, chapter 5, verse 1. 11? Yes, kay Ananias at kay Sapphira. Hanggang 11 po. Sige, hanggang... But a certain man named Ananias, Yes. with Sapphira his wife, sold a possessions and kept back part of the proceeds. His wife also being aware of it, and brought a certain part and laid it at the apostle feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and kept back part of the price of the land for yourself? While it remained, is not your own, and after it was sold, is not in your own control? Why have you conceived these things in your heart? You have not lied to men, but to God. Okay. Then Ananias, Sige. Okay na, sige, sir. So, dito po, meron po ba tayong mababasa rito na word for word, direct, na merong implikasyon o direct na pinapakita rito na si Holy Spirit ay God? May direct o Hindi. implikasyon? Implication. Kasi ang minimension Oo. hindi ka sa Diyos, pero biglang siningit yung term sa Holy Spirit ka Nag-ship kasi. Nag-ship siya. Implementation. Parang, Yung logic, ano, yung logic niya. Although, nagbabala na, sa Diyos ka, di ba, ipinangako mo sa Diyos. Tapos biglang sinabi, yung sa bandang uli, sa Holy Spirit, sa bandang You lied Spirit. to the Holy Spirit. Nagsinungaling ka sa Spirit. Pero minimension una sa mga unang saklong about God. So, ibig sabihin, yung author, ang talagang nasa isip niyang sabihin talaga, is God. Na minention niya sa bandang uli. Oo, pero hindi direct, ano sinabing kay God the Holy Spirit. Yung word for word na sinasabi, kasi pag meron ba kayong mababasa word for word? Yung diretso talaga, direct. Yun talaga God the yung Holy hanap nila. Spirit. Diba? So, sabi nga rito, pangalan ng dalawa, Ananias, at saka yung kanyang asawa, Sapphira, nagbenta ng property. Diba? At nung maibenta yung property, sabi sa talatang 2, kept back some of the price for himself. So, nangupit. Diba? So, kasama, meron silang kumbaga sa pag-uusap. Diba? Nagkakutsabahan sila. Bringing a portion. Tapos pagdating na, and bringing a portion of it, he laid it at the apostles' feet. Yun, dinala na sa paanan ng mga apostol. Verse 3, but Peter said, ito na, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit, to keep back some of the price of the land? So, kanino nagsinungaling? Sa banal na Spirit. Hindi kay Peter, di ba? Kanino nagsinungaling? Kay Holy Spirit, di ba? Yung kanilang pagkupit ng bahagi ng kanilang pinagbilhan. Tapos sumunod while it remained unsold, nung hindi pa na ibebenta yan, did it not remain your own? And after it was sold, was it not under your control? Di ba? Nung hindi pa nabebenta, inyo yan.
Nung naibenta na, nasa inyo pa rin ang control. Diba? Nasa inyo pa rin ang pagdidesisyon. Did it not remain your own? And after it was sold, was not under your control? Why is it, that you have conceived this deed in your heart? You have not lied to men, but to God. Amen? Hindi kayo saan daw? Sa tao. Sa tao nagsinungaling o sa akin nagsinungaling. Sa Diyos kayo nagsinungaling. Transition to Oo. Holy Spirit led to God. So, ibig sabihin, Baliktad pa rin sinabi ko. Mm-mm. Mention ng Holy Spirit. Tas Yung logic, ano? Transition to God. Kino-confirm ng conversation na Holy Spirit is God. yes, yun nga eh. Hindi kayo nagsinungaling sa tao. Sa kayo nagsinungaling, sa Diyos kayo nagsinungaling. So, wala nga direct na sinasabing, hindi na sinabi na no? Pero, yan po ay Ngayon, ito pong karanasan ni Ananias at saka ni Sapphira, is it included as blasphemy? Blasphemy? Pwede po. So, Blasphemy. na-encounter niya na yung blasphemy Yes. against the Holy Spirit. Yes. Anong idea ninyo about blasphemy? Nagsinungaling kay Holy Spirit. Diba? Ang pagkakasala sa Okay, banal na Espiritu, Tsaka wala nang may kapatawaran. sinabi rin, may account na sinabi si Jesus, sabi niya, yung mamusong sa Ama, sa Anak, Yun nga. matatawarin, Oo, yun nga eh. pero Oo, mamusong diba? sa Banal na Yun Espiritu, yan, yun ang walang blasphemy. kapatawaran yun. Pero Bishop, dinawin natin sila ng pamumusong. Ayun nga, pamumusong. Ano yung sabihin niyan? Ito lying. Kaya nga itong lying, pamumusong na rin ba to? Kaya alamin natin yung... Is it equivalent to blasphemy? Ang pamumusong, ano ba yung nasa ilalim nito? Yung mga synonyms niya, ano ba yung sabihin niya? Kasi pag sinabi mong baliw, totally wala talaga sa isip. Pero may mga baliw na alam niya ginagawa nila. Babaliw-baliwan yun. Kung baliw talaga, di ba ka pintindihan? Blasphemy. Sige. Medyo medyo malalim to. Kasi Yung alam mo ba yung pasok na pati naman yung tayo sa- gamitin mo yung Holy Spirit na hindi naman pala yun. Paglabas tama sa Kailangan hindi pa natin Posible yun. So kung every time na magsisinungaling ka, blasphemy against the Holy Spirit yun? How Eh, wala about nang Bishop, kapatawaran. Yung Basta yung nagagamit mo paglabas sa tama pulpit na, na sabi mo, Oo, hindi ko. may kinakausap ako ng Banal Espiritu, tapos pala hindi naman kasi kung talagang sa Banal Espiritu, dapat mangyari. Oo nga. Oh, mga ganun, di ba? Daling-daling ganun. Impression ng hakit sa akin ng Holy Spirit yan. Blasphemy ba yun? Yun nga. Ano ba? Blasphemy pa yun? Kaya nga, dapat isa paano natin yung blasphemy. Sabi kasi sa ang blasphemy to speak in a way that shows irreverence Pagsuway. for God or something sacred. Tapos ang mga Speak. synonyms niya, curse, cuss, yun ang nakalagay dito. So hindi siya equivalent ng blasphemy. Yung ginawa nila Ananias at Pag Sapphira. sinabing reverence, kung hindi mo Paggalang yun eh, oo. Kung hindi mo Eh, bakit pagtiwala namatay? sa kanya, blasphemy, naglalabas nun. Oo. Halimbawa, ganito, may nag-speaking tongues dyan, tapos sabihin natin, ay, hindi totoo yan, sa demonyan. Yan, That's blasphemy. Oo. Pakontra. Diba? Tama. Basta irreverence nga daw eh. So dahil sa panahon ng... Ay, paano halimbawa yung yung napapanood natin, yung gumagapang sa pader. Poses naman yun. Di ba? Tapos pinagpipray eh. Di ba pinagpipray? Naposes nga. Halimbawa, pinagpray nila. Nakita natin, yung baluktot yung kamay. Tapos biglang dumiretso. Eh, yun pala. Ano yun? Kasama rin yun. So, yung mga healing ministry, halimbawa, like for example, yung mga ganyan, yung mga signs, wonders, and miracles. Pandaraya kasi yun eh. Oo. Yung kay Benny Hinn, like for example, yung Ay. pag ganun-ganon ng ano niya, di ba? Yung mga... Ay. Yung hirap magsalita, gano'n eh, no? Marami naman nagpatotoo na Ano yun? Tsaka kay itong si Copeland. Hindi siya, marami naman sa kahit sa YouTube yun eh. Meron pa nga, sasabi nila, laughing spirit. Oh, yun. Lapping in the spirit. Yung
yung drunk in the spirit. Meron Di pa ba ako ganun eh, no? meron pa nga ako napanood eh, nag-organ siya eh. Sabi ng pastor eh, gumanon lang eh. Halos yung kamotik ng masira yun eh. Keyboard. Yung keyboard eh. Meron pa si yung Yung- maraming tato. Malaki rin ministry nun eh. Yung naman sila, drunk in the spirit. Talagang Drunk in the spirit. Oo. Tsaka yung lamping, yung mga ganun, ano? So, pag tinignan mo yung Book of Acts, nandiyan kasi yung way kung paano, wala kang makikita mga ganun. Walang ganun mga Tapos, senaryo. Tapos meron pa, yung kailangan daw, i-hit mo siya. Niigog na lang gano'n. Sabi, mga Amerikano naniniwala. Oh, kaya nga, yun nga. Yung Buti nga mga- dito sa atin, walang masyadong gano'n. Lalo sa India, ang dami, bandang India, bandang Pakistan, bandang, no? So kaya medyo critical pag Talata. Sige, Yan. i-categorize. Tingnan natin talata. Tama yung sinabi, Pastor. I-categorize talaga. Sipatin natin yung talata. Himay-himayin natin kung ano yung blasphemy of the Holy Spirit. Matthew 12. Chapter 12, verse actually, 31 hanggang 32. Matthew 12. Verse 30 hanggang 32. Ano sabi? Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. Therefore, I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven people, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. And whoever speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven. Either in this age or in the age to come. Okay, May so curse pala siya. Ano ibig sabihin? Pwedeng dumaloy sa mga mo. So, paano natin i-define yung blasphemy rito? Blasphemy against the Holy Spirit. Na, eto nga, sabi uli, no? 31 na tayo tumasang-basa. Therefore, I say to you, any sin, ano man ang kasalanan, at saka yun na tawag na blasphemy, shall be forgiven people. O, meron pang isang blasphemy, no? What happened? Pwede ma-forgive, Pwede mapatawad. But, blasphemy against the Spirit shall not be forgiven. Oh. Tapos 32. Whoever speaks word against the Son of Man, it shall be forgiven him. Oh. Sino man daw na magsalita laban sa anak ng tao, meron daw kapatawaran. No? Magsalita ng negative laban sa anak ng tao, may kapatawaran. But whoever speaks against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him. Either in this age or in the age to come. Sino man magsalita laban sa anak ng tao, it shall be forgiven him. May pag-asa mapatawad. Pero sino ang magsalita against the Holy Spirit, walang kapatawaran. Paano? Dito kasi Bishop, sabi dito Bishop, blasphemy against the Holy Ghost, di ba? Holy Ghost, Blasphemy same, against Holy the Spirit. Holy Ghost. Dito naman sa kabila, dito sabi, speak against the Holy Ghost. Para ba yung blasphemy, Speak hindi against. speak. Speak against the Holy Ghost. Kung magsasalita ka ng bagay na parang pagdududa, parang gano'n. Kalapastanganan. Kalapastanganan, para pag nilapastangan mo siya. Yung anak ng tao, pwede mo lapastanganin. Parang gano'n. Pero yung Holy Spirit, hindi pwede. O yung Holy Spirit, di mo yung lapastanganin. Ang tanong, paano mo siya lapastanganin? Oo. Yun ang mga tanong dyan. Yun nga, may problema rin to. Actually, dinidiscuss ko sa church eh. Ang problema nito, nami-misuse tong context na to. Yun na. Kaya Kasi ang tingnan context natin nito, naman. it's Oo. about the Pharisee. They didn't believe Jesus healed yung Oo. mute.
na Sinabi kasi lalaki. na Ang Beelzebub. problema nito, ginagamit ito ng maraming so-called man of God. Yes. Na kapag meron sila mga ganun, yung nga kasi dapat nating ma-define doon. Yun na, Na kaya- nagagamit ito, bawal kayong bawal yung sawayin kasi nga ito yung letra por letra ang ginagamit. Oo. Hindi wala nang problema doon eh. Kasi ito sinabi kasi, yung paano mo baba-blasphemy? Oo nga. Doon kasi blasphemy against, sabi doon. Isa naman, speak against. So, lalabas na yung blasphemy ay pagsasalita. Kapag nagsalita ka ng bagay na laban, Laban kay Holy Spirit. o kay Holy Spirit, ibig sabihin, Oh, ano yung mga bagay na laban kay Holy Spirit? kasi kung titingnan natin, blasphemy ba yung ginawa ni Sapira? Sa kanya Akira? Oh, yun nga, namatay eh. Is it blasphemy? Kasi sinungaling. Lying is equivalent to blasphemy? Siguro, Bishop, hindi ma-define yun as as blasphemy. Kasi Yung kay Ananias. meaning ang blasphemy. Pero yung speaking against, yun ang mas broader. No? Kahit hindi blasphemy siguro, basta yung sinabi mo ay against yun sa Holy Spirit, pwede kang matimbuhan agad. Nasa kanya yun. Pero marami nang nagsasabing pastor ng against the Holy Spirit. Yung pastor ko lang, ngayon sa niya. Kaya atin dyan sa, ayoko may makitang a-attend sa krusada na yan, sa demonyo yan. Yung mga nag-i-speaking in tongues na yan, naghihiling-hiling yan sa demonyo yan. Oo, yun nga. Paano yun? Masasabi natin. Paano kung totoo yun? Bahala na si Lord doon. Paano kung tatanggalan ng Holy Spirit yun? Ano yung blasphemy na yun? Might be the word of the Holy Spirit. Kasi wala siyang idea doon eh. Basta nag-desisyon na lang siya na yun ay sa demonyo. At yung mga Pharisees, nagsasalita sila without them knowing na nakakapagsalita na pala sila against the Holy Spirit. Kasi dito, ang sabi dito, broad na eh. Hindi lang blasphemy ang sinabi. Pwede yung mag-blaspheme kay Jesus. Pero Oo nga eh. magsalita ka, even if it's not blasphemy, maybe kung lying lang yan, nagsinungaling ka, Oh. sa Holy Spirit, ay iba-iba yun sa blasphemy. Kaya hindi blasphemy yun, pwede kang hatulan ng Diyos. Kasi kung titignan natin, Against lang. So, ibig sabihin, blasphemy yung ginawa ni Ananias at ni Sapira. Pwede. Pwede hindi. Pero ibig ko lang sabihin, Bishop, mas mabigat sa blasphemy yung speaking against the Holy Spirit. Kasi when you speak something against sa Kanya, kahit hindi blasphemy yung sinabi mo, Oh. pwedeng pumasok sa level yun na hindi ka na mapapatawan. Pero hindi blasphemy yung sinabi mo. Parang katulad ng nangyari kay Ananias sa Sapira. No. Kung blasphemy yung ginawa ni Ananias at ni Sapira, lying, di ba? Lying. dinidefine natin. Ay, yung hindi nagiging tapat sa ikaw po. Is it lying? Lying mo yung hindi ka faithful, hindi ka tapat? O di, bakit di na mamatay? Hindi kasi dapat kasi biglang ma-define kasi baka magkamali tayo dito. Ay, okay. Kaya nga, masailan talaga yung ano. Sa panahon kasi na nagsalita atin pa yun, buhay pa siya dito. Di ba? At may audience ang kinakausap dito. May sinasabi siya. Sabi niya, ang umalipusta, parang ganyan eh. Sa anak ng tao. Sa akin, para sa akin na lang. Sa kanya yun, sa kanya. May kapatawaran kayo. Pero sa Holy Ghost, wala. Maging ngayon, at siya darating. So, ganun kabigat yun. Parang di siya sinabi natin sa Exodus chapter 20. Di ba? Sinasabi ro na ang sumamba sa Diyos ay hanggang sa ikalabing apat sa saling lahit. Samantay sa darating pa ito parang mas mabigat pa ito eh. Ang tanong nga, paano mo natin ba i-define eh? Yun ang kailangan natin eh. During the time of our Lord Jesus Christ, nung nagmi-minister siya, Wala pang Holy Ghost na sinasabi. wala pang Holy Spirit noon. Wala pa sinasabing Operation Holy Spirit nun eh. Nandun namin siya, pero hindi ka tulad Oo. namin yun, hindi ka tulad kung wala na siya. Nandun yung operation eh, di ba? Sa panahon na yun, siya pala yung nakikita. Oh. Pero wala pa si Holy Spirit, sa siya pa lang. Yung ministry ba, yung sinasabi natin na parang hindi ka tulad ngayon, na umakit siya sa langit, nag-operate ng Holy Spirit eh. Di ba? Sa panahon na yun, hindi mo si Jesus Christ lang eh. Sino ka? Sinungaling ka eh. Di ba? Sa demonyo ka. Siya pala yung naaligusta. Kasi sinabi niya na, ang Holy Ghost na sa akin, hindi kapatawaran. Pero sa Holy Ghost. Eh alam ba nila yung Holy Ghost wala na huli ng mga Ang mga siya ng tao? doon, pwede ba natin i-define yung speaking against the Holy Ghost? Ano ba yung mga salita na Yun yung sabihin. Hindi na papasok sa level na yun na you are speaking against the Holy Ghost. Which for me, mas mabigat yung kaysa blasphemy. Kasi ang blasphemy, define talaga na pang pamumusong minura mo ang Holy Spirit.
ano ba, nagsalita ka ng, basta, alam na natin, mga salita ng mga unbeliever, Ang alam ko kasi pamumuso is curse eh. Parang curse ng Oh, Diyos. Saka ano, pamumuso tayong mga Christian, hindi tayo able na maging ganyan kasi nga by led by the Spirit. Oo nga eh. Ang makakagawa po niyan, yung walang Espiritu ng Diyos. Kaya kung Pero i-define hindi natin, speaking against the Holy kung Spirit. i-define natin how to speak against that, ay hindi natin pwedeng gawin kasi Kasi dito, parang hindi lang kasi kasinungalingan yung ginawa ni yung mag-asawa eh. Ananias. Para siyang betrayal. Binitray nila yung Holy Spirit doon sa Okay. ginawa nilang pagsisinungaling. Kaya ano So, ang ba pinaasa eh. betrayal na yun, kasama pa rin pa yun sa blasphemy. Oo. Yung parang ganito, Lord, mabenta ko lang to. Basta, Oo, kasi ito. Ako hindi mo dinubay. Nabenta. Maraming ganyan. Maraming ganyan. Yung dinadaan, Pastor, pag pray mo ako, mahalo lang. Basta, pag ma-shoot ko lang to. Hindi sila naging tapat. Pero ang tanong, kapatawaran ba sila pag ginawa nila yun? Kasi kailangan din pa natin to para di same time. Kung may Ay kung humingi sila ng tawad, sabi kasi napapatawad dito, sila. Kasi, ang dito, sabi ang mangusong sa Holy Spirit, walang kapatawaran. actually, Di ba yun yun eh? balik tayo sa context dito. Ang context kasi nito mga kusap, mga spiritual leader. Hindi naman mga ordinary people. They are not unbeliever. They claim that they are from God, used by God. That is the context. So, para hindi tayo balikaw, hindi naman natin ma-judge yung mga... Talaga yung mga unbeliever, matik na yan eh. Ang talagang tinitignan dito yung motives ng tao eh. Etong problema, ang context nito, yung mga sumusubat nagsasabotahe sa Panginoon, mga Pharisee, nagtuturo ng law, alam yung Bible. Hindi sila unbeliever. Kaya tingin ko lang dito talaga, ang pinakamatinding blasphemy na sinasabi mo, spiritual leader ka, pastor ka, pero you don't know the work and the move of the Holy Spirit. Na ginagamit mo siya for your own sake, agendas, tingin ko, yun ang mas malapit sa blasphemy. Limbawa, Pastor, papasok ba itong ganitong senaryo? May mga nag-commit na may bibigyan ng 10,000 sa susunod na sa basketball natin. Tapos, biglang nung dating na andyan na yung pera, sayang, kalahati na lang. Nagbago. Ayan, for example, pwede ba 5,000 na Kung lang? sila mag-asawa, huwag natin ganun Yun, yan. related po yan sa Kasi di siya, Dalawa kasing context yung pinag-uusapan mo ito namin. ang context nito Pirmado pa yun ha, pirmado pa yun. Confirmado pa yun. Ang context kasi nito, nasa Matthew chapter 12, verse 24, pababa. Andiyan yun eh. Oh. Oo, sa 12 kasi sabi rito, sabi niya kasi sa 12, nung nag-usap sila, how much is a member, sabi nito? Yung 12, How much then? 31 hanggang 32, conclusion yan. Conclusion ng isang senaryo, Oh, may context to Bishop eh. ng isang konteksto. No. Ano? Tutuloy ko na. Ang ano context, yan, Matthew, ano ba Ito yan? sa 24 ang context to Bishop eh. Sabi dito, but when the Pharisees and they said, they fellow, do not cast out devils, but Beelzebub, the prince of the devils. Yun ang pinagdagan sa Panginoon eh. Beelzebub siya eh, kasi nga, para siya ng demonyo. O, tapos 25, sumagot ang Panginoon dito. O, tapos 26, hindi siya categorize. If Satan cast out Satan, is by his kingdom. O, tapos 27, sinagot niya, if I, Beelzebub, cast out devils, by whom do you children? Cast them out, therefore, they shall be your judge. Sabi ng Panginoon. O, tapos 28, susunod na yan, no? But I cast out devils by the Spirit of God, the kingdom shall come unto you. 29, ayan o. 30. O, 31, na, for say unto you, pumasok na. I say unto you all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Ghost shall be forgiven unto him. So ngayon, kung titingnan natin, kung ang isang tao halimbawa ay ang Holy Spirit, sabihin natin, mayroon nakatanggap ng Holy Spirit, whatsoever, o paman. Tapos sabihin natin, ay hindi sa Diyos siya, hindi mo niya. So that is blasphemy. blasphemy yun. Blasphemy yun. Halimbawa, merong ministry, no? May nagpa-function ng ministry, naghihiling, no? Tapos hinatulan mo, sasabihin mo, sa demonyo kayo. Oo. Kaya nga dapat talaga mag-iwas din sa Blasphemy ganito. yun, lalo na sa blasphemy yun.
Kasi dito yun eh. No. Sabi niya, ano yan? Si Beelzebub yan. Si Ah. Beelzebub yan. Tapos pag binasa mo, doon natira ng Diyos. Yung ay Beelzebub, pwede ba si Satanas paalisin niya? Kapwa, parang ganda. Di ba? Tapos pumasok yung sinasabi niya, yung sinasabi dito sa, yung sinasabi niya dito na, yung ang sino mang mamusong sa anak ng Diyos, ay may kapatawaran, pero sa Holy Ghost, wala. Maging ngayon at sa darating, sabi ng Biblia. Sabi bakit? So yun ang ibig sabihin ng once na nagsalita ka ng parang... Ibig sabihin, nung nagpagaling o nagpalayas ng demonyo si Jesus Christ, Hindi siya man lumito. nandiyan ang Holy Spirit. Kanina sabi niya, wala. Si Kristo lang. Ang ano kasi dito, Hindi, power. by the spirit of the devil, sabi kasi dito sa ano eh. Sige, tuloy ko na. Ano maganda dyan? Tuloy ko na to. Ang context from verse 22, Parang yan, yan. Matthew 12. From verse 22 hanggang 31 yun. Namabisya. Yan ang- Conclusion talaga yung 30-31. Sa isang senaryo. Sa account na ito. Ito. Verse 22. Then, a demon-possessed man who was blind and mute was brought to Jesus, and he healed him, so that the mute man spoke and saw. O, di ba? Pinagaling niya, no? Yung mute, nakapagsalita. Bulag, nakakita. Tama? So, all the crowds were amazed. Namangha daw ang crowds, ano? And were saying, this man cannot be the son of David? Can he? Oh, tinitrace nila, no? Sino nagpagaling? Si Kristo, di ba? Sabi, yung tao na ito, di ba anak ni David ito? Oo nga, sabi nila. Verse 24, sumabat ang mga Pharisees. No? But when the Pharisees heard this, they said, this man cast out demons only by Beelzebul, the ruler of the demons. Di ba? Pinagbitangan siya. Namangha yung crowds, ano? Tapos tinitrace nila, si Kristo na to. Di ba, anak ni David? Oo nga, anak ni David. Pero sumabat naman ang mga Pariseo. Ano sabi nila? Sabi nila, yung taong yan, nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul. No? Yung si Beelzebul kasi, the ruler of the demons. So in other words, para sa kanilang mga Pharisees, si Kristo nag-cast out ng demons by the power of the Beelzebul, according to them. No? The ruler of the demons. Yun ang kanilang mga conclusion o pananaw. Ito, verse 25. And knowing their thoughts, alam ni Kristo yung kanilang mga kaisipan, Jesus said to them, to whom? To the Pharisees. Doon sa mga nagsalita na si Kristo nagpalayas ng demonyo dahil sa power ni Beelzebul. Ito sabi niya, any kingdom divided against itself is laid waste, and any city or house divided against itself will not stand. Anong ibig sabihin niya? Ang kaharian na naglaban-laban, Hindi makakatayo. mawawalan ng kabuluhan. At ang syudad, di ba? Pag sila naglaban-laban, madidivide, di ba? Hindi makakatayo. Sabi niyo, ngayon, ito nililinaw niya. Kasi ang ng mga tao, nagpalayas si Kristo ng demonyo kay Beelzebul. The power of Beelzebul. Verse 26, if Satan cast out Satan, he is divided against himself. Diba? May sapi ng demonyo. Ang magpapalayas, demonyo. By the power of Beelzebul, maglalaban-laban na sila. Sisiraan daw sila. Diba? Tapos sabi, how then will his kingdom stand?
If I, yan na, sabi niya, by Beelzebul, cast out demons, by whom do your sons cast them out? For this reason, they will be your judge. But if I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. Kung ako ay nagpalayas ng demonyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, andiyan Espiritu ng Diyos. Diba? By the Spirit of God. What happened? Then, the kingdom of God has come upon you. So that is the reality. The Lord Jesus Christ cast out demon by the power of the Spirit of God. Pero yung mga Pharisees, kanila pananaw? Jesus Christ cast out demons by the spirit of Beelzebul. Diba? Kaya, verse 29, or how can anyone enter the strong man's house and carry off his property unless he first binds the strong man, and then he will plunder his house. Tapos verse 30, he who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters. Yun na pumasok yung conclusion. Therefore, I say to you, any sin and blasphemy shall be forgiven people, but blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven. Diba? Shall not be forgiven. Tapos verse 32, whoever speaks a word against the Son of Man, it shall be forgiven him, but whoever speak against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him. Either, tignan nyo, in this age, yung scenario, yung panahon na yun, no? Yung moment na yun, and in the age to come. Kahit sa mga darating na mga kapanahunan. So ngayon, ano ang conclusion ng blasphemy? Ano yung blasphemy? Lying? Dito mismo kasi yung pagsasalita. Paparatang. Paparatang. Ano? Paratang na ano? Bishop, itanong ko lang. Ito ba magagawa ito ng believer? Hindi. Siyempre hindi. Hindi. Bigyan kita ng senaryo. Pastor, pastor namin to, Bible school professor, isa sa pinakamalaking church din sa Cavite. Cavite kasi galing. Paano? Buhay pa siya ngayon. No? Malakas. Growing yung church niya. Okay? Hindi ko na sasabihin ang pangalan ng church. Doon ako lumaki youth, doon ako na-train lahat. At finally preacher siya ng salvation by the grace, by the blood of Christ. Pagdating sa kausuhan ng mga healing at mga speaking in tongues, mga crusade, nakapagbitiw siya ng mga salita na kamukhang-kamukha nitong binitiwan ng mga Pharisees. Na si pastor ganito, nagpapagaling yan sa demonyo yan. Sa demonyo yung yung mga ganun, mahirap mag-conclude, ano? Ang tanong ko doon, nagawa ba niya as a believer in Christ yung nagagawa ng mga Pharisees? Itong mga Pharisees, nasabi nila to kasi hindi sila believer sa Holy Spirit ni Jesus Christ na nagpapagaling siya through the Holy Spirit. Pero believer sila ng Word. Believer sila ng Old Testament law. Si pastor ko, okay, believer siya kay Jesus Christ, hindi siya believer kay Holy Spirit na nagpapagaling ngayon. Kasi pag nagpiprayer meeting kami, meron kami pinagpipray na may sakit, hindi naman gumagaling. Pero pagdating sa mga crusade, gumagaling yung mga may sakit. No? Yung mga pilay, nakakalakad, yung mga ganon. No? Kaya sabi niya, hindi yan sa Diyos. Kasi hindi sila naniniwala na Holy Spirit ay nagpapagaling ngayon. Nakapagbitiw sila ng ganong mabigat na salita, na buhat pa noon, naging umukit sa isipan ko yun, tingin ko talaga blasphemy yun hanggang ngayon against the Holy Spirit. So paano mag-a-apply yan ngayon dito sa ating pinag-aaral? Buhay pa siya eh. Buhay pa siya? Bishop, wala naman sinabing Actually, mamamatay ka eh. Wala sinabing alin na mas mabigat? Ito blasphemy to, kung blasphemy ito.
alin mas mabigat? Lying or blasphemy? Hindi na po bisa kasi Tingnan niya, hindi kasi, yung mag-asawa, Ananias at saka Sapphira, lying. Lying. Pero on the spot namatay. Namatay. Itong blasphemy, walang kapatawaran. Pero buhay. Pero buhay. Pero buhay. Pero marami sa Pwede ba? hindi siya sa iyo. Kung kaya sa pira tayo, nakita lang doon ng Diyos na kung hindi mo tutuparin o mag-surrender ang Holy Spirit kasi So hindi blasphemy kay Ananias at kay Sapphira. Hindi blasphemy. Lying. Pwede rin. Malinaw yung lying. Lying. Wag na, mahirap sabihin blasphemy yun. Lying. Hindi siya, nagsinungaling na siya. Nagsinungaling Lying. sila. Tsaka nagkaisa silang dalawang mag-asawa na ito. Kutsabahan. Ang blasphemy yung sa Pharisees. Sa Pharisees. Sa sinabi nila. Oo. Yun ang blasphemy. Pero, Dito lying. namatay sila, pero nagkasala pa rin sila sa Holy Spirit. Yes. Opo. Hindi yun blasphemy. Hindi yung Oo. blasphemy. Lying yun. Lying yun. Pero namatay sila. Oo. How Namatay much eh. more kung Kung blasphemy. Blasphemy. Mahirap Oo. yun. Hindi, mas mahirap. You Mas get my mahirap. point? Yun ang point. Yes. Nakakuha mo pa. Kasi kung titignan Sunod natin, lang yan, pero... maraming nagba-blasphemy sa Holy Spirit kung titignan natin. Hindi naman nakamatay. Di ba? Ipakalaga si Lord doon sa kanila. Hindi nga eh. Kasi, ang ano kasi dito, Nakabigyan Bisa, pa siya ng chance. sabihin natin na ang kategory siya ng Lord, kung sabihin papatay ko. Actually, ano, Hindi ba tatawagin na? Talagang discussion talaga eh, no? Hindi naman doon binibigyan ng objective na mamamatay. Oo. Kinakitaan lang tayo ng dalawa na ito, nire-resolve lang natin, blasphemy ba to? Kasi, Hindi category. eto, Hindi natin ang so, category kasi. eto Yun lang naman ang pinag-uusapan Pero natin. naman niya kanina, Ang context nito. meron na bang namatay when they blasphemy God, the Holy Spirit? Wala. Meron na bang record kung ano yung naging rason kung bakit tinawag na blasphemy against the Holy Spirit? Meron na bang record? Kasi ang sinabi naman niya, ano eh, walang kapatawaran. Wala. Unforgiven eh. Unforgiven. Hindi naman sinasabi natin na pag nag-blasphemy ka, mamamatay ka. Sabi kasi dito ng Panginoon, sa Matthew chapter 12, sabi niya, ang mag-blasphemy sa anak ng tao, sa anak ng Diyos, may kapatawaran. Pero sa Holy Ghost, walang kapatawaran. Maging sa panahon ito o sa darating pa. Hindi naman sinabing mamamatay eh. Okay, Diba? ang tanong mo dyan, Kung papatay siya ng Holy Spirit, dahil siya, wala natin pakialam doon. Basta sabi lang doon, i-categorize natin, ano ba yung blasphemy? Para So, masabi natin, ibig ito, sabihin, ito. okay, lagay natin Ananias at Sapphira, lying. Yes. Lying. Ibig sabihin, ang lying o lied, may forgiven. May kapatawaran. Kasi humingi siya ng kapatawaran. Basta Oh. humingi ng Is it tawad. possible, Possible. bago mapatay si Ananias at Sapphira, humingi ng tawad? Hindi. Hindi kasi sila On the spot, tawag. Pinanindigan pa rin nila yung kasalanan nila. Oh. Kumbaga ito, yung dalawang nagsinungaling, sabi ni Pedro, ito ba'y totoo? Ngunit ang sinabi, opo, opo. Nagsinungaling pa rin siya. Pinanindigan nila eh. Nagsinungaling, ibig sabihin, Tinayuan nila. Tinayuan nila. Nakakataon eh, na ano eh. Pagkakataon na umamin. Umamin Oo. eh. Pinapaamin. Diba? Ang sabi ni May Ah. pagkakataon. sabi, umamin ka na, ito to, hindi. Oo, pero nagsinungaling pa rin. Kung ba sa Senado to, halimbawa sa Senado, ilang mali Malay-maleta. nakuha mo? Wala. Wala. Ay katapos, meron nag-witness, dalawa nakuha. Lying. Oh, ano? Magbulo. Buhay pa rin. Buhay pa rin. Buhay pa rin. Lying. Kaya mahirap pa. Nakakulong. Lying. Kaya mahirap. Ang result, lying. Pero blasphemy, Oh. Pero malinaw, May Diyos. malinaw na walang magbablasphemy sa Holy Spirit na believer. Yes. Wala. Yes. Kasi Unless- those who are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Maliban pag hindi led Ay, bakit yung nakita ni Pastor Edwin? Christian yun. Pastor yan, pastor? Pastor yan, ano? Oh, professor pa ng Bible School. Oh, like for example, oh. Di ba? maraming definition. Oo. Pero siya, ano lang, no? Yeah. Ito kasi Oo. testimony lang ito sa province na nangyari. Alam mo mga Portuguese kasi panagpuri na sa panahon ng 1980s, panlupit yan. Talagang Oo. stigitang siya. Umahagod ko lahat yan. Kasi ano na yan, parang
medyo pabundok, papuntok sa kabila. Probinsya kasi kapag magsigawan na kayo, magkakarinigan kayo dati. So doon may nagtatrabaho, nagbabaon ba? Linggo na umaga, nagpupuri itong mga pataya. Siyempre, hallelujah, ano? Siguro, baka nabili Holy Spirit. Nasa kabila naman, hindi man pataya, sabi niya, luya, kasi gano'n. Nasa kabila siya, luya, parang ginagaya niya, pero sila niya, malakas na, luya. Hallelujah. Alam mo siya nangyari doon, tinamaan ng kidlasyon. Oo. Patay. Tsaka marami pong celebrity Yun lang yung patutuo diba, nila. na niyuyurakan nila yung salita ng Diyos. Marami. Namamatay. Marami. Sa YouTube. Marami. Nahihimatay. Oh, Nahihimatay. dahil lang silang na ano. Dalawa lang yun. Kung hindi mako-convert, pag hindi na-convert, mamamatay. Sasabihin natin na siguro yung blasphemy, halimbawa, ito sinasabi mo, na kung may nangangarap siguro, tapos hindi siya maniniwala, para babasusin ka niya. So that's blasphemy. Yes. May blasphemy hindi siya. Kumbaga, Niyuyurakan talaga. yung sabihin, other word, yung isalita ng Panginoon, kinokontra mo. Yes. Pag hindi ka naniwala halimbawa sa healing, sa signs, wonders, and miracles. Ano yung blasphemy na yon? Yung kasama na ito mahirap paano explanation wala nang talaga ang Jesus. So, yung session na yon sa somewhere in America po yata yun. Okay dyan. Session Sa na yun, online. on the spot, Ano masasabi niyo? Kasi yung pag-ahang Andiyan si Pastor Romel, Valerio. Nandito ka dapat. Kaya nga Hindi ka makakaibig dyan. Hindi makaporma dyan Yung bagay na hindi mo paniniwala doon sa Diyos or sa kilos ng banal ng santo o sa binangangaral siguro, yung sa'yo naman siguro di siya, masabi blasphemy, pero wala siyang kapatawaran. Unforgiven. Yun kasi ang pinakamaganda doon Hindi tayo yung judge kasi, no? Yun nga di ba? Let the Lord, ginawa mo yan, kompromiso mo sa Panginoon yan. Hindi naman tingnan, i-prove pa ko yun. Basta alam mo yung katotohanan. Tingnan nyo yung senaryo. May magtanong sa atin blasphemy ba to? Yung senaryo, yung konteksto. Di ba? Base doon sa... Hindi naman yung konteksto niya, wala kang confusion. Ibig sabihin, kung i-define natin ang blasphemy, si Christ, gumawa ng himala by the power of the Holy Spirit, pinagbintangan by the power of the demons. That is blasphemy. Diba? Ganun, yun ang nasa context. Diba? Kasi at the time kasi... Paano yung pass? Share ko na po, paano yung pass? Meron kaming gawa na nag-blasphemy, pero naging pastor siya ngayon. Alam mo, nakapag-blasphemy ka? Kasi nga sila pastor po mahilig po sa mga mission. Oo, maganda kasi. Sabi doon, unforgiven Kasi Tapos nagtanong ngayon, po, di ba, sabi nyo nga po, ang blasphemy, walang kapatawaran. It shall not be forgiven. Pero yung mga nag-blasphemy sa mga gawain, nabago. Hindi naman, baka hindi kaya... Ano po yan XP po yun. Hindi, dapat i-categorize mo kung blasphemy nga yung ginawa Oo, niya. yung kailangan ma-identify mo. Pag pinatigil yung gawain, Is it blasphemy talaga? Ang pastor din naman nagpapatigil din ng gawain tapos na tayo. Uwian na. Sila. Kumbaga yung pastor nila, pinatawag ng mga leader ng EPA, pagbalik, pinatuloy sila. Pinatigil ang gawain. Pinatigil po may mga baris po yun. Oo. Pinatigil nila. Persecution yun. Oo. Pinipersecute nila yung gawain ng Kasi si Pablo naging persecutor din ng church pero si Pablo. pero hindi blasphemy ginawa ni Pablo. Define kasi natin. Ay, kailangan ma-define talaga. Hindi porket against na ng context. Blasphemy against yung the work of konteksto. Christ. Yung example na nga ni Pastor ang blasphemy against the work of the Holy Spirit. Ayun, mas ba... Blasphemy na nga yun. According to him. Bagay, ano sa mo? Buhay pa siya! May kumain pa! Ito kasi definition ng blasphemy the act of insulting or showing contempt or lack of reverence for God or to something sacred. Yes. Dalawa, something said or done that is disrespectful to God or to something sacred. Pangatlong definition, reverence towards something deemed important or invaluable. Hindi violable. So, malapit dito. The act of insulting. So in other words,
kahit ano pag sabihin natin yung definition ng Blasphemy. Oh, yeah, yung May definition. standard lang, no? Siya ang nakakalap. Ang blasphemy talaga. That's no. Lumagad ka na talaga. Maaaring hindi na nangyari sa kanya. Tingin natin, blasphemy na yun. In our own standard. Kasi standard lang pa yun. Di ba? I agree, Bishop. Kaya kailangan klaro sa atin. Malinaw sa atin yung kung alin ba yung blasphemy, kasi baka mamaya akala natin. Ito sabi ni Samuel, pinatigil ang gawain, is it blasphemy? Oh, pero later on, na-born again din yun? Na-born again daw. Oo. Bishop, sa tingin ko yung ganyan, aral din yan sa atin. Kasi yung mga parishes, they are working sa temple. Sometimes, as we are as a pastor, kunyari may anointing na meron sa kanya. Dahil wala sa iyo, sabi mo sa demonyo yan. So dapat talaga, ang lagay natin, kung ano man nangyayari, basta we are led by the Spirit of God. Huwag kang mag-judge. Huwag kang mag-judge. Ngayon, kung may ginagawa yung pastor na alam mong mali, sabihan mo siya, pag hindi siya nakinig, eh di, accountability niya May na account din yan. sa Bible. Actually, hindi naman nagko-close dito eh. May account sa Bible din. Sinasabi ni Lord, di ba? You shall know them by their fruits eh. Yes. Oh. Pag nakikita mo na taliwas sa fruits ng buhay niya, yung nangyayari sa kanya, medyo tangilid yun kasi dapat sumasabay yung buhay niya. Katulad yan ng mga parishes, di ba? Yung nagdidesisyon na sila. Sabi ni, sino ba yung nagsabi? Yung isang high priest niya na, tigilan niyo yan dahil baka mamaya lumalaban kayo sa Diyos. Oh. Dahil kung hindi sa Diyos yan, hindi maglalast yan. O, ganun Kasi ito ba, tingnan mo, balik na rin natin, yung yung paradigm view. Makikita mo, di ba meron din, dami rin sa US eh. So ginagamit nila yung ganito, yung mga wonders, healing. Bawal na rin ba tayo magsabi doon? Makita natin, Kasi mag-judge. Ito rin ba? Kaya nating i-apply. Ito may sabi ko na may misuse palagi. Ito parang lesensya na to, na itong mga to, wag nyo kaming because it is the work of God. Iba yung context nito, sobrang lalim nito, kailangan hindi mo lang ito makita ng ganitong view eh. Makita mo pa yung intention. Pwede natin kang inay dalawa, act up. Kasi believer ito eh. Si Ananias. Sabi nito nag-isinuwal. Ako mag-alas siya tinanong. Nag-isinuwal niya ng Espiritu Santo. Tapos siya namatay. Sinabihan ni Pedro, nag-isinuwal niya yung Espiritu Santo. Namatay. Paano yan? Believer Yung Matthew chapter 12, verse 20 hanggang 31. Di ba mabasa natin dyan na blasphemy against the Son of Man shall be forgiven, can be forgiven. Blasphemy against the Holy Spirit, it shall not be forgiven. Ang context, si Kristo ang siyang nagpagaling by the power of the Holy Spirit. Diba? So, yung pamumusong, di ba pamumusong na rin kay Christ yun? Pamumusong sa kanya yun eh. Ayaw pagkilala sa kanya. Di ba? Insulto sa kanya yun eh. Siya talaga yung Son of God. Diba? Pero yung pamumusong sa kanya, shall be forgiven. Tama. Ito sabi. Yung pamumusong kay Holy Spirit, not forgiven. Alin doon yung pamumusong kay Kristo at pamumusong kay Holy Spirit? Meron bang parehong pamumusong? Meron eh. Oo, meron. Kaya nga, alin doon ang ano? Sabi, parang sinasabi niya, kung sa akin kayo mamumusong, napatawad pa kayo. Pero sa Holy Ghost, wala. Holy Ghost. Ilan naman ang ibig sabihin ko din. Paano siya napusong? Paano siya si Christ ha? Kasi pertaining to siya Christ. Ay, hindi siya nagpapagaling. Sa pamagitan ni kapangyarihan ni Beelzebub. O ni Beelzebub, Prince of the Devil. Hindi siya nagpapagaling. Yun ang paniniwala. Yun ang paniniwala nila. So, pamumusong nyo. Pamumusong kay Holy Spirit at pamumusong kay Christ. Kay Holy Spirit lang. Siya may kwento ko yung pinakamagaling na director ng Amerika, si Stephen Hawking. May mag-share ng word of God sa kanya, sabi niya, I don't believe in
Sabi niya, it's only alleged. Ngayon, pagmula daw yung sinabi yun, tumabingi yung mukha niya, ayon sa history niya. Tumabingi yung mukha niya, tapos ngayon, hindi siya makapagsalita. Pero may lumalabas na boses daw sa kanya, kahit sino daw interpreter sa buong mundo, hindi ma-interpret yung sinasabi niya. Oh. Magmula nung... So like for example, si Marilyn Monroe, di ba, meron daw ano, mocking God naman yun sa kanila eh, no? Mocking God eh, no? Oo. Si John Lennon, di ba? Beatles. Anong difference ng mocking sa blasphemy? Mocking, oh. Kailangan blasphemy, bishop, yan ang nauuna. Sa uli yung mocking. Tsaka ano eh, Another words lang. pag in-analyze mo pa yung context nito, may subcontext pa. Hindi tayo pwede magtapos eh. Kasi pag nag-aaral tayo ng Bible, pag naglungan ka pa dyan, atras ka, baba ka pa ng konti, may mga sagot. Actually, etong context na to, sinabihan ba talaga, ginats na ba ng Panginoon yung mga Pharisee? Hindi. Yun ang tanong. Hindi pa. Sagutin natin yung hindi pa. So, dito, sinasabi niya, nagbababala lang siya. Nagbababala. Kaya nga talaga, ang pinaka-main point talaga nito, nasa 36. The verse 30. Sabi niya, I tell you, on that day of judgment, people will give account for every careless word. Kaya pala buhay pa. Kaya pala buhay pa. So, yeah, may subcontext to eh. Kaya kailangan tingnan natin para mawala yung pagtatalo tayo. Statement lang pala yung sinabi. Pero wala pa yung 36. Eto, sabi dito, lahat ng mga careless words. Na sinabi ninyo, hatulan. Kaya pag may kalituan talaga, baba pa tayo. Nandiyan din yung sagot. Oh, yan. Pag pinasa mo pa yan. Hindi naman agad sila ginudge eh. Kumbaga, sa tatlong panahon ka na lang. So, ibig sabihin, may chance pa. Kasi ang sinasabi talaga dito yung careless words. Ang parang bilis yung mag-judge, ang bilis yung magsalita. Sinabi niya nga dito, the tree is known by its fruit. Binagyan niya na ng idea yung mga titingin, yung mga tao, tayong lahat. Na para ma-define mo kung is it from God or the devil ito. Ibig sabihin, kapag namusong ka, ay sabi, hindi ka papatayin. Hindi, actually, alisin muna natin ng papatayin pa siya. Kasi iba Wala lang pa. wala pa. Wala sa pera eh. Walang record eh, walang record. Kapag namusong ka, pwedeng maparusahan ka, buhay ka pa rin. Tama? Pwede patayin ka rin. Dalawa yun eh. Pwede. Pwede naman, malakas ka pa rin ngayon, pinagpapalakan dyan. Grace. Kasi may grace tayo. Tsaka ano, yung kay Ananias ako kay Sapphira, talagang laliman pa natin yung study natin kung bakit nangyari yun. Hindi tayo kailangan tumutukan. May reason why. Everything happened in the Bible, there's always a reason. Pero Hindi nagkakaisa tayo. Pumikap agad, mag-cherry picking. We need to study it deeply. Yung kay Ananias at kay Sapphira, hindi siya blasphemy. Baka marinig sa Lying. Lying lang. Kaya marami nalilito, ba't di namatay? Kasi nga, hindi natin pinag-aralan. Kasi nandun tayo, bumabasa tayo, nakikibasa na tayo talaga doon. Bakit ginawa ng Lord yun sa panahon na yun? Is it applicable pa rin ba? Hindi. O ang dami ng ganun, di naman namamatay. Kasi yun ang kailangan para mawala yung confusion natin. At hindi rin magamit yun para doon sa tinatawag na miscontext. So ito base sa konteksto. No? Yung blasphemy dinidefine, no? Yung gawa ni Kristo galing sa Diyos, no? Power from the Lord, pero ang sapantahan ng mga galing kay Beelzebul. Kaya kapag isang gawain, halimbawa, nagmi-minister ka kay Lord Jan, tapos judge ka ng mga tao, o i-judge mo sila, sa demonyo kayo. Delikado yun. Delikado yun, di ba? Nakakatakot yun. Maraming ganyan. Oo. Bawa kahit sabi mo na kasama sa grupo, i-judge ka talaga. Maraming ganun. Minsan na nakita ko Ang isang nakita kong malinaw doon, ang blasphemy, at saka pati yung pag-speak against the Holy Spirit ay bunga ng dalawang bagay, disbelief and ignorance. Kapag ang isang tao ay merong disbelief sa Holy Spirit, Jesus Christ, at merong ignorance, masasabi magagawa talaga ng mga bagay na hindi karapat-dapat. Pero pagdating mo sa point
kung ikaw ay mapawian ng buhay on the spot o hindi pa. Nasa Diyos na yun. Hindi natin pwedeng gamitin yung context kung sinabi ito, dapat patay na to. Hindi, pero pinasa na Kasi kahit na ang isang tao walang ginawang masama. No? Nakatayo lang doon, tapos biglang may umangga na malaking truck sa bahay niya, patay, nasa lugar ng bahay. So hindi natin masasabi life and death kung anong nagawa niya. No? Pagka kinuha ka ni Lord, kinuha ka. So, balikan natin si Ananias. Saka si Ananias ay Christian sila, di ba? Christian. Christian sila. Mananampalataya. So, possible, ligtas yun? Ligtas o hindi? Wala rin kasi yan eh. Kasi pastor dyan. Oh. Let God. Tapos halimbawa, tapos sasabihin ni Ananias tsaka ni Sapphira for by grace you have been saved through faith. No? Kaso nga lang, It is not of yourselves. kaso nga lang, It is Bishop, the work of God. nauna silang nabuhay kay, naging naglingkod si Paul. Mas nauna sila. Kasi very prominent yung word ng Holy Spirit doon sa Acts. Siya pa rin ba yung Ananias na pinapuntahan kayo? Mga ibang... Iba na yun. Patay na eh. Patay na sa pipe pa lang. Patay na. Oo. Kinakailangan, posible kasi, ito yung speculation lang na kaya on that scale ng nagawa nila, kinuha sila ng Lord para magbigay ng babala sa mga Warning po na. Sa church. Kasi at that time, Pastor, doon sinimulan yung pagbuo ng church. Kasi noong Pag time inano natin yung Book of Acts. Kaya mali yung Bakal tayo. Wala pa kami. Wala sila. Talagang banal na pagkatao. Magkaroon sila ng banal na tapon. Yes. Kasi ni-establish yung church. Yes. So there's always a purpose and reason. Yes. Hindi tinolerate, no? Pag binasa kasi natin dyan, nasabi kasi, ang iglesia ay nagkaroon sila ng takot. Nung malaman After that. Sapphira pala ng Espiritu Santo. Pinatay. So, isip na sila ng takot. Kaya red flag to, pag gagamitin mo to ngayong panakot para napagbigay sila. Warning. Kaya Masubukan ka ng bumuso. Pastor, ito ang tanong. Ito ang tanong kasi. Ang mahirap kasi, karamihan, mga Kristiyano, nagiging halimbawa sa mali. Sila sa Sapphira, na naging sample sila, kaso walang mali. Yung ways nila, kaya nasampulan sila. Kaya dapat tayo maging sample talaga in good term. Gawa kasi ng Diyos yun eh. Sa ginawa kasi nila, naging example na sila, wala na tayo rin, basta gawa ng Diyos yun eh. Diba? Oo. Kaya kung pagdidibatihan pa na, ligtas, hindi. Asa hindi ba? Ligtas. Ay, by grace eh. Hindi. Kaya tuloy yung grace na nagaway. Namamali kasi yung gamit. Naabusan na naman yung grace. Diba? Grace eh. Kawawa naman yung grasya ng Diyos. Tuloy. Letter B, tama? Nako. Pala. Ano pala yan? May sasagutan pa pala tayo. Letter B. The Holy Spirit does the works of God. Gumagawa. Yan. Ang Holy Spirit daw po, ginagawa niya yung gawain ng Diyos. No? Ano-ano yung mga gawain ng Diyos? Una, the Holy Spirit creates. He creates. Genesis 1:1 and 2. Create. In the beginning. In the beginning was the Word. Creator. Basa, 1:1 and 2. In the beginning, God created the heavens and the earth. Earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Oh, di ba? Sabi ng 1:1 and 2 ng Genesis, in the beginning God created the heavens and the earth. And the earth was formless and void, and darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was moving over the surface of the waters. So, dito pala sa creation account, yan pa lang, no? Present na yung yung tatlong persona, tatlong bahagi, no?
andyan si Holy Spirit, andyan ang Panginoon. Actually, nung sinabing God, Elohim nga yun eh. No? So, kasama siya sa pag-create. Kasama siya sa Creator. Job 33, verse 4. The Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me light. O, di ba? The Spirit of God has made me. O, siya raw yung nag-create, ano? Yun ang sabi ng Job 33, verse 4. Psalms 104, verse 30. You sent forth your Spirit, they are created, and you renew the face of the earth. Amen? So it should be noted that in the Bible, the words breath and wind and spirit are all the same. Yes. They are translated respectively as the context of the passage demands. Yung salitang breath, wind, and spirit. Number 2, He inspires of prophecy and scripture. 2 Peter 1:21. 2 Samuel 23 verse 2. Sabi ron, no prophecy of scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Amen? Oh, so siya yung pala nagbigay ng inspirasyon, ano? The Holy Spirit inspires of the prophecy of the scripture. In 2 Samuel 23 verse 2, the Spirit of the Lord spoke by me, and His word was on my tongue. Amen? Number 3, He regenerates. John 3, verse 5 to 8. Basa nga, kayo na po. John 3. Opera. Prophecy. John 3. Opera. Sabi doon, Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. No? Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. Number 4, He convicts of sin. Ayan, magandang ano, no? Siya yung nagko-convict. No? Kaya every time na nagpipreach ang ang man of God, andyan ang moving, ang galawan ng Holy Spirit. No? Siya yung kumukonbikta. Di ba? Siya yung kumakausap doon. John 16, 7 to 11. Haba to. Ano pa? He comforts mga aliw. Di ba? Sabi ng 14:16 ng John, and I will pray the Father, and He will give you another helper, but He may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He dwells with you, and He will be in you. I will not leave you orphans, I will come to you. Pampito, He sanctifies.
Ano po yung Pang-anim na ba yan? Oo nga, pang-anim pa lang. He sanctifies. Yung number 5. Number comforts? Comforts. Mga aaliw. Comfort. Ito yung nagpapabanal. Basa po. 2 Thessalonians 2:13. Yung pangalan basta. Pang-anim sanctifies. Sanctifies. 13. Thessalonians, 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Amen. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved to the Lord, because God had from the beginning chosen to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Amen. So isa yan sa galawan ng Banal na Espiritu Santo, no? Pang next, he bestows divine gifts. Divine gifts. Ayun. 1 Corinthians 12, 4 to 11. Divine gifts. So there are diversities of gifts, but the same Spirit. Iba't ibang kaloob daw. Sino nagbibigay? Spirit. Isang espiritu, no? There are difference of ministries. Magkakaibang mga ministries, ano? Pero isa ang Panginoon. The same Lord. And there are diversities of activities. But it is the same God who works all in all. No? Isang Diyos, isang Espiritu, di ba? Isang Panginoon. Ito kayo, no? Tapos verse 7, but the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Amen? So merong tinatawag na iba't ibang kaloob. Kahit tayo, ibig sabihin lahat ng Kristiyano may kanya-kanyang kaloob. Hindi pwedeng wala. Di ba? Pero hindi pare-pareho. Pero magpo-profit ang lahat. Oo, di ba? Pero dapat may nakikinabang. Pag ginagamit mo, pakikinabangan ng lahat. Yes. Yun ang kapakinabangan ng lahat. Galatia 5:22. Oh. So, yun ang sinasabi na ano. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. No? For to one is given the word of wisdom. O, sino kaya may kaloob ng word of wisdom? Malalaman nyo kung ano kaloob nyo rito, no? Through the Spirit. To another, word of knowledge. No? Ano pa? Same Spirit daw yun, ano? Isa din nagbibigay yun eh. To another, faith by the same Spirit. Faith. Meron bang mas malalim ang faith? Mas maano? Merong mas tumatayo sa pananampalataya? Merong mababaw? Oo, sinabi yung faith. Kasi, di ba, diversities. Sinabi ni Jesus sa disciple niya, you little faith. Diba? Sinabi ni Jesus yung mga bata. So, halimbawa, yung isang tao, talagang matindi ang pananampalataya, gift yun. Yung iba naman, parang ang babaw-babaw ng pananampalataya. Kulang ng gift. Ano sinabi ng ano? Kasi isa yun sa 'di ba sa kaloob? At ang isa rin nagbibigay to another gifts of healing. Pagpapagaling.
Ibig sabihin, hindi lahat ng Kristiyano mayroong gifts of healing. Lahat ba ng Kristiyano may gifts of healing? O meron tayong rights to pray for healing? Okay, rights lang. Pero lahat tayo feeling. Merong rights to pray for healing. Pero hindi, merong gifted. Oh, gifted eh, no? Yung sabi, no? Merong gifted talaga eh, no? Maloob yun eh. Sabi ko, parang maling word. To another, working of miracles. Ay, pino. Another gifts. Pain. Not all, di ba? Sino dito nagpapaba na ng ano? Ano ng mga miracles, ano? To another prophecy. Ibig sabihin ng prophecy, what kind of prophecy? Meron pa bang ano, ministry ng ano, tinatawag na prophetic ministry? Sabi din sa bilang, yung nagpapaprisya belongs to spirit of the prophets. Meron pa rin. Nagpapractice belongs to spirit of the prophet. Sabi din ni Pablo. May nagpa-practice pa rin. So existing ang prophets. Hindi, ang pag sinabi ng prophecy, dalawa kasi yan. Isang foretelling at saka foretelling. Yeah. Dalawa siya. Ay, medyo... Kaya kahit tayo mga pastor, nagpa-prophecy tayo. Ano yung foretelling, no? Foretelling. So ito balikan ko. Ano ito? Foretelling o foretelling? Ano to? Yung prophecy dito? Foretelling o foretelling? Tsaka foretelling. Foretelling at tsaka foretelling. So, nagkakaiba mo. Yung foretelling, katulad, yung sinasabi mo kung ano, yung sa, kung yung pagpe-preach ng word of God, yung foretelling yung darating. Darating na mangyari. F-O-R-T-H. Foretelling. Yung isa naman foretelling. Foretelling. F-O-R. Pag sinabing foretelling, ito katulad doon, sinasabi natin yung salita ng Diyos. Prophecy kasi yung word of God eh. Sinasabi mo sana, nag-spray tayo, prophecy ka rin. Tapos iba naman yung nangangaral ngayon, yung nangangaral ngayon. Mga pastor. Prophecy rin po tawag dyan. Oo, yun eh, kaya kailangan. Yung foretelling naman, ito ang sabi ng Panginoon, mangyayari sa darat yan. Yan naman yun. Prophecy. Pag-aralan natin sa ano, sa Project Apollos yun. Ayun yung mababang. Wala ka na lang. Oo, hindi, ano ko na rin yun. Familiar na sa akin. Foretelling. Yung isa, sinasabi yung pinapayag sa kasalukuyan. Ano yun? Kasalukuyan. Yung sinasabing magsisi na kayo. Yun po yung foretelling. Yung foretelling po, yung propesya doon sa darating. future. Yung po yung tinuro niyo po sa amin. Second coming. second. So, ibig sabihin, nagpa-prophecy yung ano, yung mga pastor ngayon. Pagka ginagamitan ng tinatawag na encouragement, teaching, preaching, warning, no? Sa kanyang kapanahunan ngayon. Yeah. Yun po yung foretelling. What is the... Yung foretelling po, yung sinasabi niyong sa future, yung Future, katulad yan, yung coming of Christ, yan po yung mga foretelling. Foretelling, future. Diba, second coming. Apo. Diba? Ngayon po, Bishop, wala na pong prophet. Meron po yung mga offices na lang. Yung mga office. Ito, pag ano, tawag na lang po ng mga tao. foretelling means predicting future event that God reveals to a prophet. Tapos ang foretelling naman, foretelling means proclaiming God's truth to the people in the present. Calling them to repentance, obedience, faith. Yun. Babala. Foretelling. Nangangaral. Yung foretelling. Yung mga ibig ng babala. Ito dapat yun. Kaya kailangan klaro sa iyo kung port yan o for. F-O-R-E. Foretelling and foretelling. Foretelling at foretelling. Dalawa yun. Opo. Pareho bang kasali yan sa prophetic utterance?
kasi dito po nabanggit natin yung gift of prophecy. Oo, Kasi sabi another rito, gifts eh. to another the works of miracles, to another prophecy. Prophecy. So yung prophecy ang inelaborate natin dito, ang prophecy Oo, ay ano? dalawa siya. Yung foretelling at saka foretelling. Yan po siya. Alin yun ang Bishop, matanong niyo po, kung meron Prophetic pa akong utterance. propeta ngayon. Yung ano po. Di ba sabi niyo po kung may propeta pa po ngayon? May propeta pa sa ba? tingin po, wala na po. Offices na lang po yun. Sabi ni Pastor Romel, wala na daw propeta ngayon. Office na lang. Office of the prophets. Kasi Paano hindi pwedeng mawala, Pastor? Kasi Halika, lumapit ka rito, lumapit ka rito. Ito, yung didipatingin 5 ka na kasi rito. yan sa church. Lumabas kasi dyan, lumabas ka dyan. Di ba? Five gifts, pastor, apostle, prophet, andun, meron pa rin now. Punta ka kasi rito. Yung Pastor Romel. Sige, next time punta ka rito. Kasi, sabi ko sa'yo, di maganda nandito eh. Mas maganda na dyan po ako. Sige, remes pa ka next time. Tali ko na to, una. Ayan na, basta yun ano. Prophecy to another, discerning of the spirits. No. To another, different kinds of tongues. No. Kaya hindi lahat nagtatangs. Diba, gifts din yun ano? One of the gifts of the Holy Spirit, speaking in tongue. Dalawa rin yung tongues. Merong heavenly language at saka earthly language. Tongues po yan. Tongues pa rin, di ba? Yung linguistica. Ay, may tatlo eh. Kaya managit na madali ka Ay, yung puto ko chinta. Ano? Devil po yun. Di ba? Okay, so kanya-kanyang kaloob ano. Tapos sabi na but one Spirit and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills. Si Holy Spirit na nagdi-distribute eh, no? Ayon sa kanyang minagaling. Siya ang nagbibigay. Oo. Kaya mapalad ka, no? Kapag ibig sabihin, lahat ng mananampalataya, meron dito. Ilan to? May kanya-kanya rito. No? May nag-speaking in tongues. Hindi lahat nag-speaking in tongues. 9 ang gift, 9 din ang fruits. 9 din po siya. Diba? F-O-R-T-H. F-O-R-T-H saka F-O-R-E. Telling. Number 8. He begot Christ. Begot Christ. B-E-G-O-T. Bigan. Luke 1:35. Bigat. Ganyan ba? Nilagay niya sa sinapupunan ni Maria. Bigat. Diba? Bigat. Bigat. Oo. Bigan. B-E-G-O-T. Yan. Tama. Bigan. Only bigan. And number 9, He empowers the believer. Empower. Powers. Yun. Kapangyarihan. Kaya nga doon na nakaraan, nagtapos tayo sa ano eh. Acts 1:8 eh, di ba? Acts 1:8. Tapos to compare doon sa John chapter 20 verse 22 yung di ba? No, sabi doon sa mga receive the Holy Spirit. No, merong unang pagbabawa ng pagtanggap ng Holy Spirit eh. Yan na naman. Hindi makaget over doon eh, no? Nagtapos na naman tayo doon, no? Acts 1:8 kasi, no? Ganda yan. Baka mamaya, hindi tayo matatapos. Kaya, dyan na lang muna tayo. Okay. Kasi pagka pinahapa na naman talagang, baka alas 8 na naman tayo matapos niyan. Okay, that's all. Pero sabi nga, sino nakakabisado ng Acts 1:8? Paki-recite nga po. Anybody? But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be my witnesses, both in Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the uttermost part of the earth.
Okay. Oh, anybody? Acts 1:8. Very common naman talata yan. Parang John 3:16 na rin yan eh. Diba? Sigurado, John 3:16, alam nyo. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Malaking bagay kasi yung kabisado natin, yung mga talata. Pagkakabisado natin, na re-recite natin yan properly. Diba? At pwede mong i-preach na kagad yan kasi ano mo kabisado mo no? Okay? That's all. Thank you for your time. So, alam na ang blasphemy. Ha? Kaya nyo na-define ng blasphemy. Kasi mayroon pa kanya grieving of the Holy Spirit, di ba? Thank you po. Deceiving of the Holy Spirit. Thank you sa mga sa online dyan. Salamat po. Gabi po. Ako. Pastor Romel, punta ka dito, Pastor Romel. Hinahanap ka namin dito. Wala ako kasi yung service. Okay. Okay, ingat. Wala po tayong service eh. Sige po. Pray. Pray mo na. Bakit? Pastor Eric, close mo muna sa prayer. Sige po, mag-closing prayer muna tayo. Yes. Nagpapasalamat po kami, dakilang Diyos, sa araw po ito. Sa napakaganda po, Panginoong napag-aralan namin. Salamat dahil ang bawat isa po sa amin ay pinagkalooban nyo ng Espiritu nyo, Panginoon, para maintindihan namin mga salita mo na aming pinag-aaralan. Maraming salamat, Panginoon, sa healthy discussion, Panginoon. At alam po, Panginoon, kapag ganyan palagi ay nabibigyan ka namin ng kaluwalhatian. Salamat po, basa mo po kami palagi at lagi niyo po kami samahan sa aming pangunguna at pangangaral. Sa iyo po lahat ang papuri at pasasalamat sa makapangyarihan yung pangalan lamang, Panginoon Jesus. Amen.